Ang ating pag-aaralan mula sa aklat ng mga awit, no? Psalms chapter 51, verse 10 at verse 12. Ang version ng Biblia na atin pong gagamitin, karaniwan po, itong ang bagong ang Biblia at New King James Version. Pero meron din tayong ibang mga version na mababasa or gagamitin tulad ng RTPB, TPB, yung ang bagong yung Magandang Balita Biblia at saka yung King James Version. Yung kabanatang pag-aaralan natin, itong chapter 51, isinulat ni Haring David. Nakatunayan natin yan sa ibang mga version po kasi or sa ibang mga salin, mababasa natin na may pamagat yung chapter 51. Halimbawa, sa Magandang Balita Biblia at saka sa King James Version, sa verse 1, merong nakalagay na heading or superscription ang tawag nila or title sa pasimula ng kabanata. Basahin po natin. Dalangin paghingi ng kapatawaran. Ang awiting ito ay ginawa ni David matapos siyang pagwikaan ni Propeta Nathan tungkol kay Batseba. Yan yung superscription o title. To the chief musician, a psalm of David, when Nathan the prophet came unto him after he had gone into Bathsheba. Yung naka-highlight po, yan yung yan yung pamagat. Kaya sinasabi nga dito, sulat ito o ginawa ito ni David. Ang awit panalangin ito, isinulat ni Haring David matapos po siyang mahulog sa malaking kasalanan. Yung pangangalo niya, kasangkot si Batseba, at yung pagpapatay kay Urias. So ito ay sinasabi nga dito, dalangin paghingi ng kapatawaran. Yung awit panalangin na ito. Si David po, nung sitwasyong ito, nung panahong yan, hindi siya isang baguhan na mananampalataya. Hari siya, leader na, at writer pa nitong Book of Psalms. Pero nagkasala pa din siya ng malaki. Kaya kinausap siya ni Propeta Nathan. Nagkasala si David big time. Nakagawa siya ng kasalanan at yung kasalanan na yun nagdulot sa kanya ng kabigatan o kaya panghihina ng katawan at pakiramdam ng pagkatuyo. No, ganyan yung description na mababasa natin sa chapter 32 dito din sa Psalms. Yung epekto kay David ng malaking kasalanan na nagawa niya. Sa ganong kalagayan ni David na dahil sa kasalanan, nawala yung kapayapaan niya, nanghina siya, nawala ng sigla, sa ganong sitwasyon, lumapit sa Diyos si David. Lumapit po, hindi para ipagtanggol yung sarili o kaya i-justify yung kasalanang ginawa niya, kundi lumapit siya sa Diyos para humingi ng panibagong puso at panibagong simula. Minsan po sa ating buhay Kristiyano, meron din sa ating nakakaramdam, merong ilan sa atin na para bang ang pakiramdam nanghihina o kaya kawalan ng gana o kawalang sigla. Yung bang active naman sa church, nagdadasal naman, pero nakakaramdam ng puwang, emptiness, parang may kulang, parang may harang sa pagitan natin at sa Diyos. Ang maaring dahilan po niyan, nakakalimutan natin kung gaano kahalaga na tayo po ay mapalapit sa Diyos. Kasi minsan mas pinapahalagahan pa natin yung ibang mga bagay kaysa sa Diyos. Mas pinapahalagahan pa natin minsan yung ibang mga bagay kaysa sa salita ng Diyos. Kaya minsan nakakaramdam ang ilan sa atin ng puwang. Or ang isa pang dahilan, bakit nakakaramdam tayo pagka minsan ng parang may kulang, parang may hadlang, parang merong pagitan sa atin at sa Diyos. Ang isa pang dahilan, maaaring kasalanang hindi natin pinagsisisihan. Ang epekto sa atin ng kasalanan, para tayong nanlalamig. Para tayong pagod, walang sigla. Pagod sa buhay, pagod sa paglilingkod sa Diyos. Yan ang epekto ng kasalanang hindi pinagsisisihan. Sa main verse po na ating pag-aaralan, yung panalangin ni Haring David, ang request niya, ang prayer niya, makabangon siya at makapagsimulang muli. Ang pagsamo niya, bagong puso, matuwid na espiritu, at panunumbalik ng kanyang kagalakan.
Ngayon, kung tayo, halimbawa tayo naman, na hulog, nadapa sa kasalanan, or nanghihina tayo, or wala tayong sigla sa paglilingkod, or maaring naliligaw tayo ng landas, maging laman dinawa ng ating panalangin, yung panalangin pag-aaralan natin, yung panalangin ni David na humingi din tayo sa Diyos ng tunay na panibagong simula. Tuklasin po natin, pag-aralan po natin at pagbulay-bulayan po natin yung kaisipan o tatlong bagay o tatlong kaisipan sa bahagi ng panalangin ni Haring David na tulad niya, hangarin natin na makaranas tayo ng panibagong puso at panibagong simula. Ito yung unang punto mula sa ating main text, main verse sa chapter 51 ng Psalms, verse 10 at verse 12. Number 1, ang puso ay kailangang baguhin. Kahit po mananampalataya ka na, kailangan mo pa din yung regular heart check, regular na spiritual check-up. Pinapag-ingat nga po tayo, di ba, sa ibang sulat sa Biblia, pinapag-ingat tayo na sino mang nag-aakalang nakatayo, baka siya yung mabuwal. So, kailangan may spiritual heart check, baka marumi na, baka barado na ng kasalanan. So, delikado po yun. Kaya magsuri tayo at magbantay tayo ng ating mga puso. Ganito yung dalangin ni Haring David, verse 10, lumalang ka sa akin ng isang malinis na puso, O Diyos. Sinimulan ni David yung kanyang prayer sa pinakaugat ng problema. Ano yung ugat ng problema? Puso niya. Ang dalangin niya, hindi lang basta linisin yung kanyang puso, hindi lang yung luma o taglay-taglay niyang puso ay basta linisin ng Diyos. Basta ayusin ng Diyos yung luma, yung taglay niyang puso. Kundi, ang dalangin niya, mabigyan siya ng isang bagong likha o kaya bagong lalang na puso. Muli po, bakit ganito yung prayer ni David? Alalahanin natin na mula nang sabihan siya ni Propeta Nathan dahil sa kanyang ginawang kasalanan, malaking kasalanan yon. Dahil sa marahil sa pakikipag-usap sa kanya ni Propeta Nathan, na-realize ni David na kailangan niya ang isang bagong puso. Kailangan niya isang bago at malinis na puso. So, pinapakita nito sa atin na hindi sapat yung simpleng pag-aayos o paglilinis lang. Kumbaga, hindi sapat yung panlabas na pagbabago. Dapat po, simula sa puso yung pagkakaroon ng pagbabago. Tingnan niya yung salitang lumalang o create sa talatang ito. Sa Hebrew word kasi ng create o lumalang dito ay bawraw. At kapareho siya sa Genesis chapter 1 verse 1. Nang pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. So ito yung pasimula ng lahat. Nilikha, created. Sa Hebreo, bawraw. Lumikha dito ang Diyos ng langit at lupa na bago mula sa wala. Brand new. Ang nilikha dito ay bagong nilikha, bagong lalang. At ganyan din po yung dalangin ni David sa Psalms chapter 51 verse 10. Ang likhaan siya ng isang bagong puso. Yung prayer niya, yung puso niya, hindi lang basta ayusin. Hindi lang basta linisin yung taglay niyang puso. Kumbaga sa gadget natin, hindi lang basta ma-refresh o kaya hindi lang basta ma-reboot or ma-restart. Kundi isang bagong nilikha talaga, brand new, isang bagong system, isang bagong unit, factory reset. Kaya sabi ni Haring David, create in me a clean heart, O God. Hindi lang ito simpleng emotional na paghingi ng tawad sa Diyos, kundi isa itong pag-amin na ang kanyang puso, yung taglay-taglay niyang puso, wala ng pag-asa. Suko na si David. Ang kailangan niya, isang bago. Matapos ma-realize ni David yung kanyang kasalanan, ang kailangan niya pala ngayon, isang bagong puso. So, dapat matutunan din natin yung ganito, no? Kapag na-realize natin na tayo ay makasalanan, ang kailangan natin, bagong puso. Tulad ni David, isang bagong lalang,
na puso. Bakit brand new? Dahil ang puso ni David, ugat ng kasalanan. Hindi lang puso ni David. Sabi po ng Panginoong Diyos sa pamamagitan ni Propeta Jeremias sa Jeremiah chapter 17 verse 9, ang puso ay mandaraya kaysa lahat ng bagay at lubhang napakasama. Sinong makakaunawa nito? Ang Diyos po mismo ang nagpapahayag ng katotohanan dito. Ang sinasabi dito tungkol sa kalikasan ng puso ng mga tao. Pinapakita sa atin dito yung kalagayan natin sa paningin ng Diyos. Kung sinasabi sa atin ng Diyos na yung ating puso ay mandaraya at masama, so yung puso natin, wag nating laging i-romanticize. Ibig sabihin, wag tayong basta-basta magtitiwala sa ating mga damdamin. Wag agad-agad. Sinasabi po kasi ng ibang mga tao, kung ano daw yung nasa puso natin, yun yung sundin natin. Pero ang sinasabi ng salita ng Diyos, deceitful wicked yung puso. Ibig sabihin, hindi lang basta nagkakamali, kundi lubhang napakasama ayon dito. At ang sabi pa, sinong makakaunawa nito? Ang sinasabi niyan, kahit tayo pala mismo na may-ari ng puso natin, hindi natin kayang unawain yung lalim ng sama o kaya lalim ng pagkasira o kabulukan ng ating mga puso. Sinong makakaunawa nito? Again, ang paalala po, kung ang puso natin ay masama, huwag tayong basta-basta magtitiwala sa ating mga damdamin. Kung katulad sa sinasabi dito, na ang puso natin ay lubhang napakasama, desperately wicked, hindi natin yan kayang ayusin o hindi natin yan kayang linisin. Kung lubhang napakasama ng puso, hindi yan kayang solusyonan ng panlabas na solusyon lang. Ang kailangan po natin ay ang Diyos. Ang lumapit tayo sa Diyos, Diyos na siyang may kakayahang bumago sa atin. Bumago mula sa loob, bumago ng puso natin. Ezekiel chapter 36 verse 26. Bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masuwayin ninyong puso ay gagawin kong masunurin. Ang Diyos ay may kakayahang magbigay sa atin ng new heart, bagong puso. Kaya si David, dun sa verse na ating pinag-aaralan, hindi na siya nakipagtalo sa Diyos. Hindi na siya nagtago sa Diyos. At hindi na rin siya umasa sa sarili niya lang. Hindi siya nagtiwala sa nararamdaman niya lang. At hindi na niya pinagtakpan yung kanyang mga kasalanan. Minsan po kasi, yung ibang mga tao, sa halip na ipagtapat sa Diyos yung kasalanan, pinagtatakpan pa. Sasabihin na, oo nga, nakakagawa ako ng isang kasalanan. So, gagawa na lang ako ng maraming kabutihan para mabura itong isang kasalanan ko. Minsan gano'n, no? Sa halip na ipagtapat, lumapit sa Diyos, pinagtatakpan pa, ginajustify pa. O kaya, sa iba, oo nga, kasalanan ito. Ganito yung sinasabi. Kasalanan itong nagagawa ko, pero dito ako masaya Kasalanan nga ito, pero dito umuunlad yung buhay ko. Siguro naman maintindihan na ako ng Diyos. Ang ilang mga tao kapag nahulog sa pagkakasala, ang prayers nila, Lord, wag mo naman akong parusahan. Kapag nahulog yung ibang mga tao sa pagkakasala, ang prayers nila, Lord, ayusin mo po yung sitwasyon ko. Wag niyo po akong hayaang mapahiya at wag sanang mawala yung mga nagpapasaya sa puso ko. No? Sa sarili lang madalas nakatingin. Sarili lang yung madalas iniisip. Pero si David, hindi yung sarili niya, yung inisip niya, kundi mas mahalaga sa kanya yung relasyon niya sa Diyos. Create in me a clean heart, O God. Meron ba tayong inaalaga ang kasalanan? May pride or pagkainggit or may bitterness ba sa puso natin? O kaya hinahadlangan ba ng puso natin yung pagsampalataya at pagsunod natin sa Diyos? Heart check, no? Spiritual heart check. Hinahadlangan ba
ng damdamin natin yung pagsamba natin sa Diyos. Yung iba kasi masyadong isinasaalang-alang, niroromanticize yung puso, yung damdamin. Malulungkot po kasi yung magulang ko eh. O kaya magagalit kasi yung boyfriend ko sa akin, yung girlfriend ko magagalit sa akin, or baka layuan ako ng mga tropa ko, ng mga barkada ko, or baka mawalan ako ng kikitaing pera kapag nag-active ako sa church. O kaya kapag nagpaka-Kristiyano ako sa pamumuhay sa araw-araw, baka layuan ako ng mga barkada ko, baka magalit sa akin yung girlfriend ko, baka makornian sa akin yung boyfriend ko, or baka malungkot sa akin yung mga magulang ko. Manalangin po tayo sa Diyos na huwag lang niyang baguhin yung sitwasyon ng paligid natin, kundi hilingin nating baguhin ng Diyos yung mismong puso natin. Ang tunay na pagbabago, nagsisimula sa loob, sa puso natin. At ang Diyos lamang ang makakagawa ng pagbabagong yon, yung tunay na pagbabago sa atin. Matapos idalangin ni Haring David na pagkalooban siya ng bagong malinis na puso, ito po yung kasunod na hiniling niya. Ito yung kalawang punto sa ating pag-aaral. Ang Espiritu ay kailangang ituwid. Marami sa atin kapag nagkasala, hihingi ng tawad sa Diyos. Isang tamang pagkilos yon, yung paghihingi ng tawad. Pero, para sa ilan, sa kabila ng paghingi ng tawad, nananatiling mahina yung loob. Mahina pa din. Para bang ni-repair lang, para bang nilinis lang. Sa panalangin ni Haring David na ating pinag-aaralan, hindi lang bagong puso yung hiling niya. Hindi lang bagong puso yung ilalangin or likhain sa kanya, kundi baguhin din o kaya ituwid din yung kanyang espiritu. Ang espiritu ay kailangang ituwid. Yung espiritu po na tinutukoy dito, panloob niyang pagkatao. Yung espiritu na tinutukoy dito, sa prayer niya, disposition niya, paninindigan niya. Ang sabi po, at muli mong baguhin ang matuwid na espiritu sa loob ko. Yung salitang matuwid o steadfast, sa Hebrew word niyan ay kun. Ang ibig sabihin ng kun, magpatibay, or magtatag o matuwid o magtuwid. Matibay na paninindigan. Yung steadfast, yung matuwid. Matuwid na direksyon, gawing matatag. So si Haring David ay humihiling sa Diyos na ayusin at patatagin yung espiritong nasa kanya, nasa loob niya. Hindi po likhaan ng bago na katulad dun sa puso. Sa halip po, ang prayer niya dito, renew a steadfast spirit within me. Yung panalangin niya, yung kanyang espiritu ay ayusin, patibayin at gawing matatag, steadfast. Ganyan din po yung diwa ng pananalangin ni Apostol Pablo para sa mga taga-Efeso. Sa Ephesians chapter 3 verse 16, idinadalangin kong palakasin niya ang inyong buhay espiritual ayon sa kanyang kayamanan at kadakilaan sa pamamagitan ng kanyang espiritu. Yung dalangin dito ni Pablo, palakasin ng Diyos yung buhay espiritual, to be strengthened with might, the inner man. Ang panloob na tao, kailangang patatagin, kailangang ayusin, kailangang ituwid. Hindi lang panlabas na kilos, talagang yun nasa loob, yung kailangang ayusin. Ang magpapalakas ng buhay espiritual nating mga tao, walang iba kundi ang Diyos mismo. Mahalaga po ito itong sinasabi dito na inner man o buhay espiritual. Bakit po? Kasi kung yung loob natin ay mahina, yung inner man, yung buhay espiritual, yung loob natin mahina, madali tayong matatalo ng tukso. Pero kung malakas yung loob natin, kaya nating manindigan para sa tama. Kung matatag, kung matibay, strengthened with might yung loob natin, kaya nating manindigan para sa tama kahit mahirap, kahit maraming maaring mawala o maisakripisyo.
Sabi nga po sa Proverbs chapter 18 or Kawikaan chapter 18 verse 14, ang matatag na kalooban ay mabuti sa tao. Ngunit kung mahina ang loob, anong mangyayari rito? Matatag na kalooban, spirit of a man. Yung lakas ng ating panlabas na buhay dapat po nakaugat sa matatag na kalooban. Yun daw ay mabuti sa tao. Nakaugat sa malakas na espiritu. Matatag na kalooban, spirit of a man. Kapag ang espiritu ay malakas o matatag, kaya nitong dalhin o kaya niyang tiisin ang mga pagsubok at mga paghirap na mararanasan niya. Pero kung yung espiritong nasa atin mahina, madali tayong babagsak. Kung mahina yung espiritu, mahina yung loob natin, madali tayong matatalo ng kasalanan. Kapag mahina yung ating loob, kaya nga sabi tayo, anong mangyayari dito? Madali tayong bumigay. Kahit pa sa maliliit na problema lang o maliliit na mga tukso. Paano pa kung malalakas na kasalanan? Lalong wala tayong kalaban-laban. Yan po yung dahilan kung bakit kasama sa pananalangin ni David na renew a steadfast spirit within me. Kung tayo man po ay nanghihina, humiling tayo ng bagong lakas. Naunawaan ni David, kung hindi matatag yung espiritu na nasa loob niya, kung hindi matatag yung loob niya, madali din siyang bibigay ulit sa kasalanan. Kailangang ituwid, kailangang patatagin, kailangang baguhin, kailangang gawing steadfast ng Diyos yung ating inner man, yung inner man ni David. Kapag pala nahuhulog tayo sa pagkakasala, dalawang bagay yung kailangan natin gawin. Bagong puso, yung likhaan tayo ng Diyos ng bagong puso, at palakasin yung ating panloob na pagkatao. So dalawa, kapag tayo nahuhulog sa pagkakasala, pagkalooban tayo ng bagong puso ng Diyos at palakasin ng Diyos yung ating panloob na pagkatao. Huwag lang pala tayong humingi ng kapatawaran. Huwag lang tayong, yes tama, humingi tayo ng tawad pero hindi hinto doon. Kundi, humingi rin tayo ng katatagan at matuwid na direksyon. Matapos hilingin ni David, yung isang bagong malinis na puso at ang matatag na espiritu, mayroon pa siyang isang mahalagang panalangin. Ito yung ikatlong punto ng ating aralin. Ang kagalakan ay kailangang maibalik. Kung bago na yung ating puso at matatag na yung ating loob, ito yung kukumpleto. Kagalakan ng pagliligtas sa atin ng Diyos. Ganito yung dalangin ni Haring David sa verse 12. Ibalik mo sa akin ang kagalakan ng iyong pagliligtas at alalayan ako na may espiritong nagnanais. Restore to me the joy of your salvation. Si David bilang hari, may kayamanan siya, may kapangyarihan siya, sikat siya, tanyag siya, at lahat o kaya maraming bagay sa lugar at panahon niya, kayang-kaya niyang makuha agad. Pero nawala sa kanya itong joy o kagalakan. Bakit wala sa kanya? Bakit nais niyang ibalik? Dahil sa kasalanan, nawala yung kagalakan sa kanya. Dahil sa nagawa niyang kasalanan, yung kagalakan ay nawala, tapos ang pumalit, emptiness, panghihina at kawalang sigla. Kahit pa kung titingnan, si Haring David na sa kanya na yung lahat. Ang dalangin niya rito, ibalik yung kagalakan. Ang kagalakan dito, yung joy na tinutukoy dito, hindi lang basta mababaw na saya, hindi lang emotional na saya, kundi malalim na tuwa. Bunga ng pagpapatawad at bunga ng pagliligtas, bunga ng salvation ng Diyos. Yun pong naunawaan nating pinatawad tayo ng Diyos, nagre-resulta yun ng kagalakan sa atin.
Yun yung, yun yung prayer request ni David. Ibalik mo sa akin ang kagalakan ng iyong pagliligtas. Kapag tayo pinatatawad ng Diyos, nagbubunga, nagdudulot yun sa atin ng kagalakan. Yung kasalanan po kasi, naglalayo sa atin sa presensya ng Diyos. Kapag malayo tayo sa presensya ng Diyos, kasi meron tayong kasalanan, wala tayong tunay na kagalakan. Pero sa kapatawaran ng ating mga kasalanan, nakakalapit tayo sa Diyos. Ngayon, yung paglapit natin sa Diyos, paglapit natin sa presensya ng Diyos, nagbibigay yun sa atin ng tunay na kagalakan. Sa Psalms chapter 16 verse 11. Iyong ipinakita sa akin ang landas ng buhay. Sa iyong harapan ay may kapuspusan ng kagalakan. Sa iyong kanang kamay ay mga kasayahan magpakailanman. So sinasabi dito, in your presence, sa harapan, sa presensya ng Diyos, fullness of joy. In your presence is fullness of joy. Ito yung nawala kay David. So kung malayo tayo sa Diyos dahil sa kasalanan, yung kagalakan nawawala din. Yung kapuspusan ng kagalakan nawawala din. Napapalitan nga yan ng emptiness, napapalitan ng lungkot, ng panlalamig, napapalitan ng bigat ng kalooban. At ito yung nais ipa-restore o kaya ipabalik ni Haring David sa kanya, itong kapuspusan ng kagalakan. Humingi si David na ibalik ito sa kanya ng Diyos kasi hindi naman ito maibigay ng kayamanang material na meron siya, ng kasikatan na meron siya, ng kapangyarihang meron siya. Ngayon, para naman po sa atin, ang solusyon, kung nawalan tayo ng kapayapaan o kaya kagalakan, ang solusyon po, hindi pagpapanggap na okay tayo. Hindi rin pagtatapal ng kayamanan, ng tagumpay, o kaya ng kung ano-anong makamundong mga bagay para masabing masaya lang tayo, maging masaya tayo, o kaya magkaroon tayo ng kasiyahan. Ang solusyon po, paglapit sa Diyos at paghiling na ibalik sa atin yung tunay na kagalakan, fullness of joy. Dulot po yun ng pagpapatawad at pagliligtas sa atin ng Diyos. So katulad ni David, ipanalangin natin na ibalik mo sa akin ang kagalakan ng iyong pagliligtas. Restore to me the joy of your salvation. Kapag nabago yung ating puso at kapag napatawad tayo, yung bigat na dulot ng kasalanan nawawala. Yung tunay na kagalakan kapag napatawad tayo, bumabalik at nagiging masigla tayo sa pagsunod at paglilingkod sa Diyos. Ngayon, bakit pagkaminsan may ilan sa atin na walang sigla, walang galak sa paglilingkod at pagsunod sa Diyos? Baka mayroon tayong kasalanang hindi pinagsisisihan at hindi inilalapit sa Diyos. Pero kapag yan ay inilapit natin sa Diyos at napatawad tayo, yung bigat na dulot ng kasalanan, nawawala yan. Napapalitan o naibabalik sa atin yung kapuspusan ng kagalakan. Yung fullness of joy. Kung meron man sa atin yung pakiramdam ay nawawala o yung kagalakan ay nawawala sa lahat ng ating mga ginagawa, kung meron tayong ganong pakiramdam, kung tayo ay nawawalan ng sigla sa paglilingkod, nawawalan tayo ng kagalakan maging sa pananalangin at mga paghahayag ng ating pagsamba sa Diyos, na para bang yung mga yon, prayers, pagsamba sa Diyos, paglilingkod sa Diyos, na yung mga yon parang ginagawa na lang natin para magawa lang, para matapos lang, pero wala nang galak, wala nang sigla. Ang Diyos po ay handang ibalik ito, yung kagalakan na yon. Tulad ni Haring David, manalangin tayo na ibalik sa atin ng Diyos ang kagalakan ng kanyang pagliligtas. Mga kapatid, nakita natin sa panalangin ni Haring David na kapag nahulog tayo sa pagkakasala, ang kailangan natin major operation talaga, major transformation o kaya heart transplant na Diyos mismo ang gagawa.
Ang kailangan natin, isang bago at malinis na puso. Kailangan natin ng malakas na espiritu, malakas na kalooban, at kailangan natin ang kagalakan ng pagliligtas sa atin ng Diyos. Yan yung prayer request ni Haring David. Lahat ng kailangan natin, tanging ang Diyos ang makakagawa. Kaya lumapit po tayo sa Diyos, tulad ni Haring David. Sa pamamagitan naman ni Propeta Ezekiel, basahin ulit natin itong sinabi ng Panginoong Diyos. Ezekiel chapter 36, verse 26 at 27. Bibigyan ko kayo ng bagong puso at lalagyan ko kayo ng bagong espiritu sa loob ninyo. Aking aalisin ang batong puso sa inyong laman at aking bibigyan kayo ng pusong laman. Aking ilalagay ang aking espiritu sa loob ninyo at palalakarin ko kayo ng ayon sa aking mga tuntunin at magiging maingat kayo sa pagsunod sa aking mga batas. I will give you a new heart, ayon dito, and put a new spirit within you. Sa verse 27, I will put my spirit within you. Ito yung pangako ng Diyos. Hindi lang niya basta lilinisin yung ating puso, kundi bibigyan niya tayo ng bagong puso. At tayo po ay magkakaroon ng bagong simula. Sabi nga po dito sa verse 27, at palalakarin ko kayo ng ayon sa aking mga tuntunin. So bagong simula, at magiging maingat kayo sa pagsunod sa aking mga batas. Suriin po natin yung ating mga puso. Baka kailangan ng baguhin ito ng Diyos. At suriin natin yung espiritong nasa atin. Dapat matatag, dapat malakas. Dapat hindi basta-basta bumibigay sa tukso at hindi basta-basta madaling maakay ng pandaraya ng kaaway. Suriin din po natin yung ating mga kagalakan. Baka sa mga bagay na panlupa lang tayo, humuhugot ng galak. At baka hindi na masigla yung ating paglilingkod at hindi na tayo nakakaramdam ng kagalakan sa ating pagsunod sa Diyos. So suriin po natin ang mga yan. Nais mo po ba ng panibagong puso? Nais mo bang maituwid muli yung buhay espiritual mo? At nais mo bang maibalik ang dating kagalakan sa paglilingkod? Ganyan yung prayer ni Haring David. Ngayon, kung yan din po yung nais natin, ito yung tamang oras. Ngayon yung tamang pagkakataon na lumapit sa Diyos. At ipanalangin mo po sa Diyos ang panibagong puso at ang panibagong simula. Sa Diyos ang kapurihan. Maraming salamat sa inyong pakikinig mga kapatid. Tayo po ay manalangin.